Alam nyo ba guys na sa almost 240 plus videos na ginawa ko dito sa YouTube is masasabi ko guys na sobrang dami kong natutunan, and at the same time guys, dumating din ako sa point na parang madami rin tayong naranasang challenges, pagsubok bilang isang content creator. So naalala ko guys, no, nagsisimula pa lang ako sa YouTube, dahil ito naman kalimitan yung nagiging problema ng mga bagong content creators is that medyo nalilito pa sila kung paano sila pwede magsimula dito sa YouTube. So kumbaga hindi pa nila isinasa puso dahil nga parang gusto lang naman nilang subukan eh. Parang gusto lang nila i-try. So yung ibig ko sabihin dito guys, wala pa dito yung tinatawag na commitment. Kasi parang nung una, libangan lang, gusto lang nila mag-enjoy, gusto lang nilang magpalipas ng oras sa pag-upload ng video dito sa social media or dito sa YouTube. Which is guys, yan din yung pinagdaanan ko ng una. Parang gusto ko lang i-try. So naalala ko nga nun guys, yung una kong mga videos which is deleted na siya is nag-try ako mag-upload ng mga rap songs. Okay, kumbaga nag-try lang akong mag-video-video, ganyan. So parang nandun ako sa kwarto ng aking mga parents, and then nilalagay ko lang yung cellphone ko doon sa parang higaan, pinapatong ko lang doon, and then gagawa ako ng mga rap, yung mga ganyan, mga rap lyrics, ganito, ganyan, tapos kakanta ako doon. Sinubukan ko siyang i-upload sa YouTube without knowing the algorithm, without learning some analytics na kung ano ba yung mga pwedeng sabihin natin para umangat yung aking views and subscribers dito sa YouTube. So ginawa ko siya ng ilang buwan, umabot ako ng almost 1 taon, but still hindi nag-grow yung aking channel. So always kong tinatanong yung sarili ko na saan ba ako nagkamali, saan ba ako nagkulang, bakit yung ibang content creators is ang bilis mag-grow ng channel nila. So dumating din ako sa point guys na parang ikinukumpara ko yung sarili ko sa iba, which is alam ko naman guys na bilang bago is na curious kayo bakit may mga content creators na ang bilis nila umangat pero yung sarili nyong channel hindi nyo mapaangat. Which is wag kayo mag-alala guys, nagdaan din ako dyan. Okay? So doon ako nagsimula na i-explore yung analytics ko. So doon ako nagsimula na pag-aralan yung mga dapat kong malaman sa YouTube. At guys, I will be straightforward sa inyo na hindi rin ako mahilig manood ng mga tutorials before. Okay, so hindi ko to sinasabi sa inyo guys para magmayabang. So sinasabi ko ito sa inyo para maging honest ako sa inyo guys, na hindi talaga ako masyado nanonood ng mga tutorials about YouTube. Basta try lang ako ng try na mag-upload. So nag-try ako ng niche about sa music, nag-try ako ng niche about sa mga unboxing videos, nag-try din ako ng entertainment vlog. So kumbaga nagpapatawa din ako pero hindi umubra. And dun ko na-discover guys yung sarili ko about sa informative vlogs or sa mga niche na katulad nito like sa education. Okay? So nung nagsimula akong gumawa ng vlog about education or sabihin natin mga informative vlogs, dun ko nakikita meron akong konting traction sa analytics ko. So pag sinabi kong traction guys is like para may pagbabago. Parang dun ko napansin guys sa analytics ko na merong improvement. Okay, so sabi ko parang hindi typical na nangyayari sa akin to kasi madalas na mga viewers ko dati umaabot lang ako ng 20, 50, 100. So napansin ko bakit nung nag-switch ako ng niche na parang more in informative vlogs, so more on YouTube education. So parang na-realize ko na nagkaroon ako ng traction. Parang umangat yung viewers ko that time at nadagdagan din ako ng konting subscribers. So parang may lumabas na bombilya dun sa ulo ko, yung parang ting, yung gumanon. So sabi ko sa sarili ko, why not hindi ko i-try na mag-focus sa ganitong klaseng niche. Kaya mapapansin nyo guys, yung mga content ko like 2 years ago, 3 years ago, nag-try na din talaga ako magbigay ng mga YouTube tips. Even though hindi pa ganun kapulido, the way kung paano ako mag-explain, hindi pa ganun kapulido kung paano ako mag-edit. Actually guys, hindi pa naman talaga pulido hanggang ngayon eh. So kumbaga para sa akin, hanggat maaari na meron akong pwedeng i-improve sa sarili ko, is ini-improve ko naman. Meron ba kayong sinusuportahan ng mga live streamer from Popolive or Chamet? So guys, pinapakilala ko sa inyo yung CocoDP na kung saan pwede kayo makapag-top up ng murang coins and diamonds sa murang halaga. And guys, para hindi na po kayo mahirapan, I will put the link sa ating comment box para dito na po kayo dumiretso sa website ng CocoDP. At guys, hindi lang po Popolive at Chamet ang meron dito guys. So may mga games din, and of course guys, meron din tayong iba't ibang live streaming platforms and gift cards like PlayStation, iTunes gift card, Xbox gift cards, meron din Sugo Voice Live, meron din Bigo Live at IMO, Star Maker, etc. So ang tanong ng karamihan, DJ Me, paano ba kami pwede makabili ng diamonds dito sa CocoDP? So guys, yung step number 1 guys, no, kopyahin nyo po yung user ID ng inyong mga Chamet accounts. Yan, yung step number 1 natin. Yung step number 2 guys, no. So pumili kayo ng package na gusto niya. At kung mapapansin nyo guys, talagang mas mura dito sa CocoDP. Yung step number 3 guys, kung gusto nyo
makuha yung maximum 1% discount ng CocoDP, I suggest ang gamitin nyo po ay yung Cocoin payment method. Pero guys, meron din ditong GCash and PayMaya. And guys, yung step number 4, huwag nyo kakalimutan ang inyong email address para po ma-receive nyo yung notification and confirmation ng pagbili nyo. At yung last step guys, click buy now. So guys, wala pang isang minuto marireceive nyo na po yung diamonds na binili nyo from CocoDP. At ano pang hinihintay nyo guys, kung ako sa inyo, I suggest you visit CocoDP today for more info. Okay, kasi para sa akin guys, sobrang halaga na dapat time to time is meron tayong improvement. No, lalo na tayo ay nabubuhay kasi guys, once na patay na tayo, so doon tayo titigil mag-improve. So doon tayo titigil na mag-accept ng bagong learnings. So yung pino-point out ko dito guys, time to time nag-i-improve tayo. So natututunan natin yung iba't ibang klaseng editing, and at the same time kino-consider na natin yung quality nung ating audio at video. Kasi guys, bilang bagong content creators, alam ko aminado kayo na wala pa kayo masyadong focus dyan. So kumbaga yung pinakang gusto nyo lang mangyari sa inyo is dumami yung subscribers nyo, mapataas yung views nyo, at ma-monetize kayo dito sa YouTube. Pero guys, hindi nyo ba naiisip na paano nyo maaabot yon? Okay? So yun kasi yung dapat nyong iisipin na paano ko ba maaabot yon. So that's why yung iba, nagsisimula sila sa mali. Okay, which is ito, nakwento ko na to sa ibang mga videos ko na ako guys, aminado naman ako na nagsimula din ako sa maling proseso, which is nakipag-sub for sub ako, naging live streamer ako ng Pangat program, and at the same time guys, sumali din ako sa mga live streaming na dedicated sa ganyang klaseng pamamalakad, no, para magkaroon ng subscribers. But katulad ng sinabi ko guys, is hindi ko doon natagpuan yung tunay na pag-angat. Okay? So always kong pinapaalala sa inyo guys na ang tunay na pag-angat, hindi yan sa follow to follow, hindi yan sa palitan ng subscribers, hindi yan sa papanoodin kita, panoodin mo ko. Kasi para sa akin guys, yung tunay na pag-angat is once na ma-discover mo na kung ano ba yung mga contents na pwede mong gawin sa channel mo, or kumbaga decided ka na kung ano yung niche na pwede mong gawin sa YouTube channels nyo. Okay? Kasi guys, once na nakapokus ka na sa isa or dalawang niche, kasi guys, may mga ganong channels na nakapokus sila sa isa or dalawang niches, which is nag-grow naman sila. Pero para sa akin guys, iba talaga pag meron kayong mga niche, or kumbaga, dito kasi nabubuo yung tinatawag natin na community. Okay? Kaya mapapansin nyo guys, may mga bagong content creators na iba-iba yung content nila, which is para sa akin guys, okay lang naman yon. Dahil nandun pa kayo sa tinatawag na trial and error stage, hindi pa kayo decided kung ano ba yung niche na gusto nyo para sa channel nyo. So, kumbaga nag-e-experiment pa lang kayo kung ano ba yung mga niche na pwede nyo gawin. So, that's why understandable naman yon, and pwede naman yon lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Pero katulad nung sinabi ko guys, dun ko naramdaman yung tunay na pag-angat. Nung nag-focus ako sa content, umalis ako dun sa sub for sub na sistema. Nung tumigil ako sa Paangat program, nung tumigil ako sa pagsali sa mga live, at nalulungkot lang ako guys na hanggang ngayon may mga sumasali pa rin sa mga lapagan, dikitan, sub for sub, Paangat program. And guys, hindi naman ako against dyan kasi naranasan ko din yan. Pero yung sa akin lang guys, hopefully ma-realize nyo someday na yung tunay na pag-angat is nasa contents na ginagawa natin or dun sa niche na meron tayo. Kasi alam ko guys na bilang bago is mahirap tanggapin yung sinasabi ko. Pero guys, pag tumagal-tagal kayo dito sa YouTube is mauumay kayo na parang hindi kayo nag-grow, parang hindi umaangat yung viewers nyo at hindi rin umaangat yung subscribers nyo. Yung tipong lumipas na yung isang araw, ganun pa rin yung subscribers nyo. Maniwala kayo sa akin guys, maaalala nyo ako at maaalala nyo yung mga sinasabi ko sa inyo na tama pala si DJ Ami. So dapat pala noon pa lang nag-focus na ako sa content. So kaya ngayon guys, natutuwa naman ako sa estado ng channel ko na almost nasa 60,000 plus subscribers na tayo. At sa totoo lang guys, wala na akong pakialam kung ano yung mangyari sa channel ko. Kumbaga yung pinakang focus ko hanggat maaari is makapaghain ako sa inyo ng mga videos, and at the same time guys, pipilitin natin na maging informative talaga yung mga vlogs natin na tipong hindi ko sasayangin yung oras nyo once na makinig man kayo sa akin or manood kayo ng mga videos ko. Yung pinakang pino-point out ko dito guys, ang pagiging isang content creator guys is sobrang laking obligation para sa amin yan. Okay, lalo na if dumadami na yung mga subscribers namin, dumadami na yung mga followers namin, di ba? Sabi nga natin, kung ano yung napapanood nyo sa social media, kung ano yung napapanood nyo sa isang content creator is responsibilidad niya yan. Or siya lahat ang may kagagawa niyan. Di ba? Kaya nga ngayon guys, napapansin nyo, ang daming vloggers, ang daming content creators ang nagpo-promote ng alam nyo na. Okay, yung online
Alam nyo na yun, hindi ko na para sabihin ano. So para sa akin guys, nakakalungkot lang isipin na nandun na tayo sa point na yes, hindi naman napapakain yung dignidad. No, hindi tayo napapakain ng dignidad, hindi naman napapakain ng dignidad yung ating pamilya. Pero alam niyo yung ibig ko sabihin guys, na nagtiwala sa kanila yung tao, nagtiwala sa kanila yung mga subscribers, followers nila, and eventually malalaman nila na yung taong ito ay nagpo-promote pala ng sugal. Sabihin na natin, no? So online gambling, online sugal. So isang example ko lang yan sa inyo guys. So nakadepende na yan sa inyo kung gusto nyo maging isang responsable or irresponsable. Kasi para sa akin guys, yung pagpo-promote ng sugal, hindi siya maganda. Okay? Lalo na, yes, sabihin natin kumikita ka, yumayaman ka, dumadami pera mo, pero yung pera na napupunta sa'yo, for sure guys, dun lang din yan nanggaling sa mga tao na naimpluwensyahan mo at nalulong. So kumbaga guys, nakasira ka muna ng buhay bago gumanda yung buhay mo. Which is para sa akin guys, hindi ko rin kaya kung sakali man, no? So kasi guys, binahagi ko din to dun sa nakaraang vlog ko na may nagbahagi sa akin or parang may gustong magbayad sa akin, mag-promote lang ako ng ganong online na sugal pero hindi natin tinanggap guys, sa totoo lang. Kasi alam ko yung magiging impact sa mga followers at subscribers ko. Kasi guys, yung pera na yon kaya naman natin kitain yon sa loob ng ilang buwan. Pero yung masira yung buhay ng mga viewers ko guys, yung mga subscribers natin hindi ko kaya. Okay, so hindi natin kakayanin yun guys. Kaya ako guys, hanggat maaari is nandito ako para paalalahanan kayo na ang pagiging isang content creator guys is lifetime commitment siya. So hindi lang siya yung parang kasama ko kayo sa ginhawa. So dumating man ako sa point na parang nababurnout ako, na-stress ako, mararamdaman nyo naman yan guys sa mga postings natin na may time na nagpapahinga ako ng matagal and then bigla na lang ulit ako mag-upload, which is guys, normal lang po yan sa isang content creator. And hopefully guys, maintindihan nyo, lalo na kung medyo matagal tayo mag-upload kasi may mga ginagawa din tayo sa ating buhay-buhay and at the same time guys, inire-relax natin yung ating mga utak kasi guys, ang pagiging content creator, hindi talaga yan biro guys. Okay, kaya yung sinasabi ko sa inyo guys, kung papasok man kayo or nagbabalak kayo mag-YouTube is dapat talaga guys, pag-aralan nyo yung mga pwede nyo pag-aralan dito sa YouTube guys, like yung basic editing, basic knowledge about sa analytics nyo. Kasi guys, yun lang naman yung dapat nyong malaman Hindi nyo naman kailangan manood ng sobrang daming tutorial Diba? Hindi nyo naman kailangan magtanong sa mga content creators kasi ang sa akin guys, mas maganda, mas madami kayong action, mas madami yung inyong paggawa kaysa dun sa pagtatanong. Okay, kasi naalala ko nung dati guys, yes, no, may mga times na nagtatanong ako dun sa mga kakilala kong content creators na malalaki yung channel, but after ko magtanong is gumagawa ako ng way, ina-apply ko siya sa channel ko. So nalalaman ko yung gumagana sa hindi gumagana. So alam ko yung effective sa hindi effective. So kumbaga guys, yung pag-angat natin, nakadepende po yan sa sarili natin. So lagi ko naman yan mine-mention sa inyo na ang tunay na pag-angat nasa content at nasa sarili natin kung paano natin i-apply yung mga natututunan natin dito sa YouTube. And yun lang naman guys, at kung sa tingin nyo marami kayong natutunan sa vlog natin today sa simpleng kwentuhan natin, don't forget to subscribe our channel DJ May for more videos like this. At syempre guys, no, hindi natin kakalimutan, mega love shoutout sa ating mga solid viewers. Ayan, so shoutout pala sa inyong lahat guys, maraming salamat. So always pag-antabay sa mga vlogs natin weekly. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating exclusive members. Ayan guys, mega love shoutout po sa mga members natin na grabe yung suporta sa atin, sa mga nagpa-members last month and this month guys. Hello po sa inyong lahat guys. At guys, mura lang pala yung membership natin dito, $1 per month lang po yan. At guys, meron silang exclusive perks na pwede makuha dito, like end of the video, pineplex natin sila katulad ng ginagawa natin, at meron silang once a month community post na malaki yung chance para kahit papano mas makilala sila ng ating subscribers dito sa ating YouTube channel. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin pala kayo sa ating kwentuhan today, so pwede nyo naman panoodin itong vlog na to, lalo na sa mga baguhan dito sa YouTube. At guys, yung ating DJ May YouTube Tips playlist, for sure guys, madami kayong matututunan dito kung kayo po ay baguhan dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.